Um, Greetings po sa lahat ng mga sumusubaybay at viewers po ng Papong TV. Ako po si Papong. Maraming salamat po sa mga nandyan. Yung usual greeting po natin, good morning, good afternoon, magandang gabi. Maraming salamat po. At medyo meron po tayong hindi magandang balita. Kung napansin nyo, medyo natagalan po tayong mag-vlog. Inabot po siguro ng mga ilang araw din. Mga ilang weeks. Na-diagnose po tayo ng hindi magandang karamdaman. So, kung napapansin nyo po is medyo ang laki na po ng pinayat ng inyong lingkod. Simula po nung, kung napapansin nyo, yung mga dating vlogs po natin way back ano ba yun? August, July, mga ganyan, no? So medyo okay po tayo. Ngayon po is nasa ilang kilos na lang po tayo. So laki na po ng weight loss natin, pero pinagbabawalan po tayong mag-vlog ng aking family dahil po for safety reason. Ako po ay nahihirapan din po makaget over. Kaya lang hindi ko po matiis at gustong-gusto ko pong tumulong. Nakikita ko po na dadagdagan po yung aking subscribers, lalo po akong tumitibay, lalo po akong lumalakas. Pag-akyat ko nga kanina, sabi ko kay mama, hindi pwede kasi may bago akong subscriber. Sabi niya, wag. Sabi ko, hindi pwede ma. Meron akong nadagdag na 2. So, hindi ko po pwedeng pabayaan. Isa man yan, 2 or 3. Hindi po pwede. I feel it's a commitment na dapat ko pong gawin, lalo na po when it comes to relationship. So, lagyan po muna natin ng patalastas. Okay mga utol, tuloy po tayo, no? Pagpaliban po muna natin yan kasi darating tayo dyan. At alam naman po natin na marami pong tutulong sa atin at marami pong susuporta rin kahit papano. Nandiyan naman pong ang itaas, siyempre po, at ang mga mahal natin. So wala naman pong problema. Okay, kung napapansin po natin yung mga problema po kasi ngayon lately is about po sa nadadump or iniiwan po ng minamahal, no? So kung kayo po yung person na na-dump, iniwan at kayo po yung iniwan at nasa posisyon po kayo na gusto nyo pong magsisirin po siya kahit papano, ma-realize din po niya kahit papano yung pinaghirapan po natin, yung mga positive at mga good things po. Okay, na I will make it clear para po malinaw. Ang nangyayari po kasi, or yung nangyari po kasi, yung nangyari po kasi, yung nangyari po kasi is, yung nangyari po kasi mga kapatid is, hindi po natin na-reach yung kanyang expectation. Normally po kasi ang mga babae, nagkakaroon po sila ng expectation sa iyo na basically po nangyayari po sa mga babae, nawawala po yung faith nila, yung paniniwala po nila na kaya nyo po silang pasiyahin, may kakayahan po kayo para sa isang relationship, isang fun relationship, a successful relationship. Ngayon, kung kayo po ay haharap sa kanya at ipapakita nyo po na depressed kayo, needy kayo, wala kayong kakayahan, kumbaga parang umiiyak kayo, kneeling, crying, lahat po yan, automatically hindi na po magdadalawang isip. Tumayo
po man tayo sa kalagayan ng isang girl o isang taong nang iwan sa atin or nang busted sa atin, automatically iiwan po natin yun. Kasi lahat po tayo gusto nating mag-succeed. Ayaw po natin na may cargo. Gusto po natin sumaya. Gusto po nating yung strength na sinasabi ko. So pag hindi po natin nakita yun, automatically po dump po talaga kagad yun. Prove her wrong. Kumbaga dapat pakita natin sa kanya na dapat maisip niya na sobrang mali siya sa ginawa niya. Maling-mali siya sa naging decision niya. Mga utol, bago tayo mag-start, aminin po natin, bago po tayo dumating dito sa point na to, na nakikinig tayo o gusto nating magbago or gawa ng paraan, I'm sure, nagkaroon po tayo ng bad temper. Hindi ko naman po nilalahat, pero siguro yung iba dyan nagkaroon ng bad temper. Yung iba dyan siguro baka naging desperate move. Kumbaga, pinakita talaga na sobrang nagmamakaawa, sobrang depressed. O di ba may mga mali tayong ginawa eh. Kasi sa mind po ng mga babae, lagi po nilang sinasabi na, alam nyo, kinilatis ko na siya eh. Pinag-aralan ko na siya for how many days, ilang oras, ilang weeks. Kilala ko yan eh, hindi na yan magbabago. Yun po yung nilalagay po nila sa isip nila, hindi na po yan magbabago. Itong taong to, kaya ko po siya iniwan or kaya ko po siya binasted, dinump, kasi po, never na po siya magbabago. Bago po tayo dumiretso mga utol, no? Check balance muna tayo. Check natin kung nasa left ba tayo nung nakaraan or nasa right po tayo. Bago po tayo dumiretso kung sa pwede nating gawin para magsisi siya. Okay, kung nasa left po tayo, malamang ganito po yung nangyari. Nung kayo po ba ay iniwan, nung kayo po ba ay binasted, kayo po ba ay nagmakaawa, nagbeg, nagmukhang needy? Kung ganun po yung ginawa natin, maling-mali po yun. It means na nagkaroon na po tayo ng bad impression sa kanya. Kasi ang mangyayari po nun, parang napatunayan po niya sa sarili niya na tinan mo, tama yung ginawa ko. Tamang-tama talaga yung ginawa ko. Hindi ako nagkamali. Kasi kitang-kita ko naman sa kanya, oh. Diba? Yung naging reaction niya, ganun. Pero kung halimbawa, nasa right turn po kayo, no? Ang ginawa niyo po kagad, yung sinabi ko before sa mga vlogs ko, na in-accept nyo right away with confidence. Kumbaga, tinanggap nyo, sinabi nyo na naiintindihan nyo at susuporta kayo sa naging decision ng girl. Right then and then, automatically, wala pa pong ilang minuto, bigla niyang maiisip sa kanyang subconscious na parang nagkamali siya. Bigla pong magbabago yan, sasabihin niya parang mali ako sa naging desisyon ko, teka muna. Yun po yung right turn. So, saan po ba kayo nung nakaraan? Kung aalalahanin nyo, kayo po ba'y kumaliwa or kayo po ba'y nasa kanan? Bago po tayo. Dito po sa ipapayo natin kung kayo po ay makaka-recover kagad. Halimbawa, meron kasing mga guys na mabilis nilang matanggap eh. Mahal nila yung sarili nila, sobrang mahal nila, gusto nilang i-rebuild. Kung mabilis nyo pong matatanggap, mabilis kayo makaka-recover, although nandyan pa rin yung sakit, sige let's say 4 days, yung ibang guys 4 days 1 week, ito po successfully magagampanan nyo po to kasi kayo po ang hahawak ng bola dito kasi po kontrolado nyo. Ito po yung mga bagay na sinasabi ko nga na in control kayo. So ang problema lang dito yung emosyon, pero kung natapos nyo na at kaya nyong dalhin, sigurado po kayo, kaya nyo. Balikan natin. Di ba sinabi ko kanina, yung tumanim sa isip niya is, hindi na magbabago yan. Yan at yan at yan at yan na yan, di ba? So kung halimbawa, bigla po kayong nakarecover kagad in a few days or kumbaga, hindi man pero kaya niyong dalhin. May mga lalaking tough na kayang dalhin. O, bigla niyang nakita kagad yun or biglang may nagsabi. Bigla siya mapapaisip kasi, anong nag-drive sa kanya? Paano niya nagawa yun? Nagbago siya. O, di ba? So, parang ang laki kagad doon. Yung nga sinasabi ko, unang-una dyan, ito yung pinaka-importanting word. Narinig nyo na rin po siguro sa mga ibang coach at ibang advice. Napakagandang advice nito, yung respect. Kasi, yun yung pinaka-isa sa mga main. Kung wala po yung main na yan, bukod dun sa attraction, is may hirapan po tayong mag-gain ng attraction kasi po walang respect. Yun po yung unang-una dapat nating makuha. Kahit saan po yan, kahit po sa mga pakikipagkaibigan, di ba? Respetuhin mo ko, re-respetuhin kita, di ba? Sa mga between business, respetuhin mo ko, pre. O, di ba? Respetuhin kita double. O, di ba? Ganun yun. Yung pinaka-importante sa lahat, yung respeto. Ngayon, pagka kayo po yung nagbigay kagad ng confidence, pinakita nyo po kagad na kaya nyong dalhin, unang-una pong matatanggap nyo sa kanya, for sure, is yung respect. Hindi po lahat. Pero, ang mga babae po, kadalasan, may mga ego din po yan, tulad ng mga lalaki. Mahirap po yan tamaan. May mga ego po yan. Misa po ang lalakas. Ngayon, pag nakikita po nilang ganyan, bigla po nilang naiisip na, did I position him para sa ganun? Ako ba yung nakagawa nun? Kasi bigla siyang naging confident, bigla siyang gumaling, bigla siyang gumwapo,
bigla siyang tumindig, bigla siyang confident. So ako po ba, biglang nagtatanong sa sarili niya eh. Nararatel siya, naguguluhan siya ngayon, di ba? So nagkakaroon siya ng tinatawag na mixed emotion. Sorry. Okay. O ngayon po, habang pasensya na po kayo, hindi po tayo masyadong lively tulad ng mga previous vlogs natin. Okay, ngayon habang nako-confuse po siya, nagkakaroon po siya ng mixed emotion. Maganda po itong tanongin sa sarili natin. Ito ba ay gagawin ko, itutuloy ko po ba para sa kanya or para sa sarili ko? Yun po yung magandang tanong eh. Kasi mas maganda pong sagot yung itutuloy mo at gagawin mo para sa sarili mo. Yung sa sarili mo, hindi po para sa kanya or kahit kanino. Kumbaga, parang ano yan eh, magpa-perform ako dyan para sa sarili ko. I don't care kung hindi nyo magustuhan. Pero, mas magandang i-offer at ialay ko yun sa sarili ko. Diba? Parang ganun. Dapat po ganun yung mindset natin. Well, kung gusto po talaga nating sorry po sa term magsisi siya, regret. I-regret niya yung ginawa niya sa atin, which is alam ko naman po, almost everybody sa sakit, sa pagiging lalaki natin, isasabihin, opo, papong, di ba? Upo, utol. Di ba? So, ganun po. Sa ganun po, dapat po, ito na po yung tamang mindset. Although, alam na natin to. Alam ko, marami na pong magsasabi dyan na, naisip ko nang gawin yan eh. Ginawa ko na yan before. Or, sinabi niya ng kaibigan ko. Pero, nandito lang po si Papong to remind you na, yun na po yung tama. Yung in-advise po sa inyo, or yung natutunan nyo, or yung nandun po sa isip nyo, yan na po yung tamang paraan na gawin nyo. So, nandito lang ako para i-push po kayo na gawin nyo po yan. Kasi, yan na po yung pinakatama. Kasi po, bakit? Kasi po, kontrolado natin yan. Huwag po tayo mag-isip na, o sige, dadamay natin yung ganito, gagawa tayo. Kasi yun, hindi natin kontrolado. Ito po, sa sarili natin, even today, or now, kaya na po nating simulan. Kasi po, kontrolado natin. Number 1, punta po tayo dun. O, di ba? Kumbaga, punta po tayo dun sa hangout natin. Labas po tayo, have fun. Meron po tayong tinatawag na family na napaka-support sa atin. Unahin natin yon. Be with our family. Pero wag tayong haharap sa ating pamilya na sobrang sakit. Nandun tayo, be confident. Harapin natin yung ating mga pinsan, mga relatives. Sila yung magiging support system mo eh. Doon ka mag-i-start. After that, you can go out with your friends. O di ba, pakita natin, lalo kung meron kayong mga common friends, okay lang, di ba? Share stories. Pakita po natin kung anong nangyayari sa atin, kung yung mga plano natin. Wag nating banggitin yun. Pakita natin na naka-move on po tayo instantly. Although hindi po masyado, pero dapat po yun ipakita natin. Kasi I'm sure mababalitaan niya yan. Mafe-feel niya yan. Kasi tao lang yan eh. Hindi po ganun katigas. Kung iniisip po natin na yung mga girls po na gumawa sa atin dun, sobrang lupit nyo. Hindi po. Nag-iisip din po sila, binabantayan din po niya tayo, inaalalayan din po niya tayo, at most importantly, nagtatanong din po sila. I don't normally advise, kumbaga kasi baka mag-backfire, at hindi po to angkop sa lahat. Meron pong mga lalaki na ayaw gawin eh. Kung ayaw nyo naman pong gawin, it's your choice. Pero kung maintindihan nyo po yung sasabihin ko, hindi naman po straight to the point na you will jump sa bagong relationship. Kasi yung second advice ko po, or yung number 2 po kasi, is go for a date. Pero yung date po na sinasabi ko is friendly date. Hindi ko naman po sinasabi na maghanap kayo kumuha kayo ng phone book, maghanap kayo doon kung sino, si Ira, si Lorna, si Faye. Hindi po. Ang sinasabi ko po, you can go out with group of friends, mas maraming tropa, mga tropang hindi niya kilala, mas okay, di ba? So makipag-mingle po tayo doon, makipag-hangout po tayo doon, makipag-group date po tayo. At kung meron man na tropa, best friend, kaibigan, special friend na gusto makipag-date, why not? Kung kilala niya, doesn't matter, di ba? Basta wala lang pong ipapakitang depression or maiisip niya na ginagawa mo dahil po sa kanya, mali po yun. Dapat po, it's all about you, it's all about that person. Tapos have fun lang po talaga. Kumbaga, wala po siyang nakikita na, okay, kaya yan sumama doon kasi nga ganito, di ba? Wala pong ganun. Dapat hindi po niya makita yon at hindi po ganun ang dapat kalabasan. At yung number 3, kunin po natin yung respeto. O kunin po muna natin yung respeto. Kasi pag nakuha po natin yung respeto, doon po tayo magsasucceed. Sabi ko nga kanina, di ba? Sa
A few minutes ago, binanggit ko na yung respeto, yung po yung pinaka-importante. Pag wala po yun, malabo pong mag-succeed ang isang relationship or malabo pong mag-succeed ang isang binabantayan nating result. Lagi pong dapat may respect. Ngayon, pag nakuha po natin yung respect, paano po ba natin kukunin yun? Yung respect po, unang-una, the moment na nag-walk away kayo, naglakad kayo papalayo sa kanya, at pinakita nyo kagad sa kanya na hindi kayo depressed at sobrang confident kayo, automatically, you will gain that respect. Meron na po kagad kayong makukuhang respeto. At yung respetong yun, lalaki po yun. Napaka-importante nun. And then, pag nakuha nyo na po yung respeto, succeed. I-succeed nyo po kung ano po yung gagawin nyo. Like for example, gusto nyo ipakita sa kanya na you're gonna have fun, magiging confident kayo, lalabas kayo with someone, be successful. Kasi pag nagawa nyo po yun, naiisip po ng mga babae, girls, na nag-succeed siya, wala ako. Binasted ko siya, pero nag-succeed siya. Diba? Hindi man naaminin ng karamihan. Pero correct me if I'm wrong, napakalaking impact po nun sa isang person na nang iwan po sa atin, or let's say, dinamp po tayo. Kahit po siguro, nung dinamp niya tayo, dahil kasi nga siguro napaka-needy natin, pwede po natin baguhin yun. Pwede nating palitan kagad yun. Right then and then. Pag nabago po natin yun, sigurado po, magsisisi po yan. Sorry po sa term, pero she will regret kung bakit niya po tayo nabasted. Maaring iisipin niya na sana kinaibigan ko pa siya. Kasi parang fun siyang kasama, di ba? Dapat ganun. So, meron po siya mga bagay na marirealize niya na kagabi nga, like for example, kagabi, may nagtanong sa akin, no, through yung mga chat, yung mga tinutulungan po natin. Sabi niya, Papong, naiisip din po niya ako. Of course, naiisip po niya yan. Sabi ko nga po, ito, I will remind everybody, bago po tayo mag-close, na lahat po tayo, meron po tayo na ipundar na mga positive at good things. Tapos, meron din po tayo nagawang masama. Like for example, siguro baka umiyak tayo or na kapag sabi tayo ng di maganda na against sa will natin, nagalit yung girl, like mga ganon. Lahat po ng mga bagay na yan, in a few weeks, a few minutes, a few hours, nawawala yan. Kasi lahat po ng mga bagay na masasama, mga negative things, nabubura po yan sa isip ng isang tao. Positive things remains. Kumbaga yung mabubuting bagay, yan pong naiiwan. Kaya nga po siguro, try to recall, no? Pag-isipan niyo po mabuti. Meron yung mga dati niyo pong kaibigan, alalahanin niyo. 'Di ba? Mas maraming naalala niyo yung mga magagandang bagay. O 'di ba? Kaya nga minsan pag yung mga magjowa or let's say kahit sa magkaibigan lang, kunyari nag-away yan, galit na galit yan, 'di ba? Kasi nagbasagan ng bote. And ang laki ng pinagsamahan, ang ganda ng after a few months, 'di ba? Parang pre, 'di ba? Nagbabalikan yan, nagtotropahan yan, nagsusori sa isa't isa kasi nawala na yung galit eh. Naiwan na po yung kabutihan. Na-realize na po niya, o nga, tama kasi si pare or si bro, si sis, ano naman yan eh, mga nagawa yan, ganito, di ba? So, naiiwan po yun. Kaya nga po yun yung advice ko kagabi dun sa kausap ko at sa inyong lahat na good things remains. Kaya nga po napaka-importante po niyan na tayo po ay bumawi kagad. Wag po natin patagalin, wag po nating dagdagan. Kasi pag dinagdagan po natin, hindi po tayo tatanggapin. Kung gusto po natin magsisi yung girl na yun, kung gusto po natin, kung gusto po nating pagsisihan niya yung pagka-busted sa atin, or pagkaiwan sa atin, yun po yung pinakatamang term. Yun po yung pinakatamang way kasi kontrolado po natin. Pwede na po nating simulan agad-agad. O yun po pasensya na po kayo sa na-share ko kanina kasi sa totoo lang, napakasaya. Kasi, although, sobrang sama po talaga ng nararamdaman natin, pero ang sarap po mag-vlog eh. Kinakausap mo yung mga tao, mga kaibigan mo, mga tropa mo. Ito po yung ating yung ating advocacy. Since nung nag-start po tayo as a YouTuber, since nung nagsusulat pa po ako sa relationship, wala pa akong YouTube channel nun, sa mga websites. Dalawang websites po yung sinusulatan natin, 2015, 2000, mga ganung year. Ang sarap makipag-usap eh. Ang sarap tumulong sa tao. Ang sarap, kaya nga po tanungin niyo yung mga, kahit po tanungin po natin yung mga kausap ko dyan, 24 hours kahit 3 in the morning, nalimpungatan ako.
masama ang pakiramdam ko, sumasagot ako kasi mahal ko po yung mga sumusulat po sa akin, mga kaibigan natin, yung mga gustong-gusto ko pong tulungan. So, yun po, maraming salamat po. Kung sino pa pong hindi nakapag-subscribe, naku, wag po natin kalimutang mag-subscribe. Ayan na, oh. Kaya paki-hit nyo na rin po yung notification bell, tsaka paki-like na rin po para po updated po tayo sa mga ina-upload po ni Papong TV. Madalas naman po ako mag-upload. Halos every other day, minsan po every day. Ngayon lang po na medyo may konting problema, pero ilang months lang po siguro, baka maayos din po natin. So maraming salamat po kung sorry po kung medyo lack of energy tayo, pero nandun pa rin naman po yung puso ni Papong. Thank you very much po mga utol. Maraming salamat sa inyo. Saludo po ako sa inyong lahat.